Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Monday mga Lodi. At ayun na nga, nabasag ang ating support sa XRP to mga Lods Oh, mag-like muna bago tayo mag-start. Like muna tayo dyan mga idol. So kagabi naglagay ako ng ating XRP banda dito mga Lods. Ayan, dito banda. Tama ba? Mga dito. Basta dito sa part na to. Naglagay ako dyan, no, mga Lodi. And kasi alam natin may announcement o yung papakita yung interview ni Brad Garlinghouse, no? And then nung kanina, grabe, nag-drop po, no? Sell the news ang nangyari. So nasa isip ko na rin 'yon na baka nga mag-sell the news, no? Pero baliktad yung sabi ko nga sa inyo, yung ini-expect ng tao kadalasan kabaliktaran yung nangyayari, no? So, in-expect nila magpa-pump and then nag-drop, no? Maraming nagbenta and then siguro maraming nag-short dito, no? So, ganyan. Nag-drop tayo. So, ang tanong, bad trip ba kay Jeblo? Sakto lang mga Lodi kasi kahit naman umabot naman ng $3 pa rin yung XRP, halimbawa pa, no? Kunyari, kabaliktaran yung nangyari. Nagano naman siya, nag-pump naman siya, umabot siya ng $3. Sa tingin nyo, take profit ko yun? Hindi ko rin naman siya i-take profit. No? For long term naman kasi tayo, mga idol. So, alam naman natin na pwede mangyari yan. And then, makaka-recover din naman po yan, mga Lodi. Ganun lang naman po di ba? Bababa, tataas po yan. No? So, pero at least nakapag-bodega pa rin tayo. Okay na yun. Mamaya, titrade ulit tayo, bubodega ulit tayo mamaya mga Lodi, no? Mga hapon kasi may practice si Bunso, kailangan samahan ko yun. So, mamaya siguro mga gabi na ako magti-trade mga Lods, no? Kung bukas abutin, papakita ko sa inyo kung sakali, no? At ayan po, nag-drop po, no? Live ko nga pinanood kanina yung ni Brad Garlinghouse, mga Lodi, interview niya, no? Saan na ba yun? Live ko pinanood mga Lodi habang nag-aalmusal kasi alas 8 ng gabi siya, alas 8. So ito parang inano na siya, no? Kinumpres yung kanya interview. Although positive po lahat ng sinabi pero nag-sell the news pa rin ang ating XRP mga idol, no? Which is okay lang yan mga Lodi, wala nang problema dyan. For long term naman tayo, so makikita naman natin na makaka-recover yan mga Lods, no? So ayun ang ating news ngayon, no? Uwi na, ayoko na. Hindi, so ano tayo? Check muna natin yung ibang news natin mga idol, no? So ang Axie Infinity mga Lodi, nagpaparamdam na po, no? Si G-Host nag-post siya ng ganito. Everything is lining up. We will seize our destiny, sabi ni G-Host mga idol. Siyempre, bullish yung mga nasa Axie Infinity, mga Lodi, no? It's time to claim what's ours, sabi. Send it. So, ayan, mga Lodi, mukhang nagpaparamdam na si G-Host. Ano kaya ang paparating sa ating Axie Infinity? Ganun din si Psych Out. Sabi dito ni Psych Out, he doesn't miss. Ronin is coming for Solana in 2025. Sabi mga Lodi. Si Psych Out na yan Now, when Solana had around 30 validators during its early stage, specifically 2020, around the time of its mainnet beta launch, during this period, Solana's whole token was priced at approximately 0.5 to $1. The mainnet beta officially launched in March in 2020 and Sol. Sabi dito kasi, gaming protocol spinning up validators in the next revenue stream for RON. Ecosystem, 277,000 delegators already committed to existing 30 validators. Correct. On validators number, Ronin's growth look faster though, sabi niya. Quarter 4 2024 daily active wallet count is 10 times Solana mainnet beta pace. Better gaming infra, higher cross margin staking, more community driven, nothing else matters. Nothing else matters, sabi mga idol, no? Alam nyo, isa sa mga magaganda sa Ronin, ang daming nag-i-stake ng RON, mga Lodi, solid. Napakadami, no? So, umaano pa siya, nag-grow.
nag-grow yung mga nag-i-stake sa RON, mga idol. So, ngayon ko lang kasi nakita nagparamdam ulit sila Gios tsaka si Psychout. Ang tagal nating hindi sila nababanggit dito sa channel natin, no? So, ngayon nagpaparamdam na po sila. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa ating Axie Infinity? Kahapon sinabi natin na merong Guild War tayo, no, sa Pixel. Mga idol, no, grabe. So medyo nagkakaroon ulit ng buhay ang ating Axie Infinity community, yung Ronin, mga idol, no. So ito naman si Max Kaiser. Kilala niyo ba yan si Max Kaiser? Hindi ko kilala yan. Max just turned Bitcoin into a moon rocket, sabi dito. I'm raising my target price kasi una niyang sinabi is $220,000, no, ang prediction niya sa BTC. Pero ngayon mga lodi na dagdagan ng zero, no? $2.2 million na ang prediction niya, mga idol, no? Medyo alam niyo pag sa mga ganitong kasi sabi ko nga sa inyo, nakaranas tayo ng bull market, doon tayo pumasok eh. Kaya naramdaman natin yung bear market. So first time natin ngayon makakaranas ng unang bull market na galing tayo sa bear, no? Yung paangat pa lang. So pero nanonood tayo, nagre-review tayo, na marami rin nagsasabi na talagang kapag sa euphoria na, talagang parang hindi mo na ma-explain kung bakit tumataas lahat, mga idol, no? Ayun yung sinasabi nila na grabe. Hindi ka na makakapaniwala na every gising mo naka-up yung portfolio ng 20%, up ng 50%. So, every day daw, ganun, no? Pero, nangyayari pa rin yung drop, mga lods. Kasi may mga sinishake out pa rin dyan, eh. Pwede pa rin umakyat siya and then magdadrop siya ng mga 20-30%. And then, aakyat ulit ng 70-80%. So, ganun daw yung mga nangyayari, mga idol, no? So, mag-ingat sa mga nagle-leverage trading. Ako, ngayon, nag-leverage trade ako pero mabababa lang, 30-20 USDT na lang, no? Tapos pag nanalo, talagang binubodega na natin ngayon. Bodega tayo ngayon eh. At kung papansinin nyo, marami ngayong mga tao yung pag nagpa-pump yung coins, nagti-take profit na sila. Uy, grabe, take profit na. Yung iba naman hindi nila alam gagawin nila. I-hold ba nila o i-take profit na nila? Kasi kapag di nila tinake profit, naku, baka bumaba, mga idol. So, nakakalito yung ganun kapag lalo na kung bago ka lang tapos nag-take profit ka ngayong bull run. Kaya mas maganda kung meron kang tawag dito, target, no? Sa mga coins mo, sa mga hawak mo, dapat meron kang target price kung saan ka na mag-take profit, mga lodi, no? Ako, sabi ko sa inyo, hindi price yung target ko. Ang target ko yung month, no? Bear months ng 2025, no? Doon ako mag-take profit, mag-start mag-take profits. Pag kapag tumungtong na ng October, November, doon na ako mag-take profit, mga idol, no? Kasi sa history, every cycle, susundan natin 'yon. Doon natin makikita yung all-time high, no? Sa bear market ng bear months ng 2025, mga idol, no? So ayun yung ating plano. So kahit na bumaba man umangat man, kahit na maging $5 to, hindi ko pa rin to i-take profit. Kung sakaling umangat ng $5 to ngayon, mga lodi, hindi ko pa rin siya i-take profit eh. Kasi ang target ko next bear months pa ng 2025, kahit anong mangyari sa mga coins ko. So ang purpose ko, ang ginagawa ko ngayon, mga lodi, bodega lang tayo hanggang dun sa target natin na date, no? Ayun yung sa atin, hindi tayo mag-take profit, no? Kayo kung gusto niyo mag-take profit, wala namang problema, mga lods, kasi may mga nagtatanong sa akin tungkol diyan. Wala namang problema. Pera nyo naman yan, desisyon nyo yan, mga lods, no? So, ganun lang tayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, merong dalawang pwedeng mangyari para hindi ka mag-take profit kahit bull market. Dalawa yan, mga idol, no? Na pwede kang hindi mag-take profit ng gusto mo. Unang-una, maaga ka mag-take profit, no? Ganun, no? Halimbawa, dito sa Bitcoin, check natin. Max. Halimbawa, andito ka, di ba? Nasa 900,000, dito ka tumaya. And then umabot na siya ng 2.5
no? So, panalo ka na niyan, mga lodi, no? Pwede ka na mag-take profit niyan. So, yung mga nagte-take profit dito sa halagang 2.4 o sabi ng 2.5, panalo na. Kaya lang, biglang magpapampulit yan. Mga lodi, magpapump siya ulit. So, yung iba, ay kahit na yung mga nag-take profit na, isipin nyo, nabili mo yung Bitcoin mo, 900,000, nag-take profit ka ng 2.5. Ngayon, magpapapomo ka dito. Ang bili mo na sa Bitcoin mo, hindi na 900,000. Kapag umangat na dito yan, nasa 2.5 na. So, isipin mo, yung pinrapit mo dito, binili mo lang din dito ng 2.5, ng 3.5, and then magda-drop yan. No, so yung 3.5 mo magdi-negative pa kung sakali. 'Di ba? Ganun mangyayari kasi maaga ka nag-take profit, sabay nagpapomo ka. Sumunod ka ulit, hindi mo na lang hinintay mag-drop, parang ganoon. So yung iba naman, ayun yun, maaga ka nagte-take profit tas sumahabol. Isa yun sa reason kung ba't yung iba hindi nakakapag-take profit sa bull market. Yung iba naman ang ginagawa, nasa euphoria na, nasa top na, hindi pa rin nag-take profit. So, ang una, maaga nag-take profit. Pangalawa, hindi nag-take profit kahit nasa taas na. So, hindi na nag-take profit hanggang bumaba na lang, bumalik na lang din sa position nila. Sa bagay, hindi naman bumabalik sa position talaga dahil packet naman tayo. Pero, nasayang, no, yung top. Kasi, total, wala naman talaga makakaano ng top, makakahula. Kaya talagang mahirap yun. Pero kung sa tingin mo, happy ka na, ito kasi yung plano ko, ganyan, dito ako sa magte-take profit, kahit anong mangyari, ganitong buwan ako magte-take profit. So, susundan mo lang kung ano yung plano mo, kung ano yung una mong plano, wag na magpabago-bago, kasi ganun yun eh. Once na nasa top ka na, dahil wala kang plano, nako, yaman mo na yan, baakyat pa yan eh, hanggang bumagsak na lang. Di ba? Bumagsak na lang. Hindi, pag tumaas ulit, saka ako na lang siya kukunin. Eh, hindi na tumaas, talagang bumagsak na siya hanggang sa baba. So, panalo ka na ng malaki, nawala pa kasi hindi ka nag-take profit. So, ganun yun. Dapat meron kang strategy, may plano ka kung saan ka, o target kung kailan ka mag-take profit, mga lodi. Ganun yun. So, ngayon ako, ang plano ko, bare months ng 2025. So, kahit ano mangyari sa akin dito, kahit ito, bumagsak pa to, okay lang sa akin yan. At na umakit pa to ng $5 eh. Hindi ko pa rin to kukunin eh. Hindi ko pa rin siya take profit. Maraming nagsasabi sa akin, marami ako napanood na mali yung ganung diskarte ko. Mali yan, dapat mag-take profit ka, tapos hintay mong bumaba, and then bumili ka ulit, ganun. So, magkakaiba kasi tayo, mga lodi, kaya nga sabi ko, hindi ako financial advice. Huwag nyo akong gayahin, huwag nyong basihan yung sinasabi ko para bumili at magbenta ng coins. No, kanya-kanya tayong diskarte, kanya-kanya tayong pera. So, ang plano ko ganun. Kung sa inyo hindi ganun, okay yun. At mas maganda nga na hindi ganun kasi sa tingin ko masyadong risky yung sa akin eh. Masyadong risky, no? High risk, no? High risk yung sa akin. Pero okay lang kasi ako naman yun eh. Mga lods eh, no? So kung kayo, may trip kayong diskarte, gawin nyo na lang pag ganun, di ba? Tapos ito naman, Bank of America buying Bitcoin, large inflow ever. So ayan po yung sinasabi, no? Marami ng ano ngayon talaga na nasabi ko na to kahapon eh, na magli-liquidate sila ng gold para ibili ng Bitcoin, mga lodi, no? Ganun kalupit ngayong bull market natin, no? Tapos ito naman, mga lodi, yung ating banggit ko na ba to kahapon? Hindi ba ata eh. Yung South Korea, mga lodi, mas pinili nila yung XRP kaysa sa Bitcoin sa panahon ng crisis nila, no? Tapos ito Cardano, ito medyo matindi to, mga lods, kasi yung founder ng Cardano, si Charles Hoskinson, we had a technical and business discussion with David Schwartz and Brad Garlinghouse, RLUSD. RLUSD is a major win for XRP. So ayan, isa sa mga hinihintay ng mga XRP army yan, yung ilabas yung RLUSD na stable coin, no? Balik ko, napindot ko eh. Ayan. I want RLUSD to succeed on XRP. Sabi ng ano to founder ng Cardano part of the discussion was to see if we can bring RLUSD to Cardano. So hindi lang siya yung nag-aano niyan, mga idol, pati si Justin Sun,
gusto rin yung RLUSD, mga idol. Maraming mga founder ng mga coins na gusto yung RLUSD, mga lodi, mga CEO, yung mga talagang developers, gusto nila yung RLUSDT para sa coin nila, maging partner. So yun dun pa lang mga idol sobrang panalo na 'di ba? Kumbaga, alam natin na medyo solid yung yung gagawin ng nila Brad Garlinghouse, 'di ba? So ayan, nakaka-recover na siya. Daming nagulat dito kanina. Live ko nga 'to pinapanood kanina, natingin ako sa chart. Tapos ang galing ng yung isang anong pangalan nun? Crypto Sensei ba 'yun? Ang sa ayun yung sinabi niya. So, hindi sa akin 50-50 lang naman talaga 'yan. So, Zelda news yung nangyari. So, ayan, ano siya, talagang bidang-bida siya. O, 'di ba? Sabi ko sa inyo, Zelda news, ganun pa siya. Di ba? Sabi ko sa inyo, na ano ko na yan. Ako, alam ko nang mga basahin yung mga ganyan. Mga ganyan siya. Zelda News yan. Subscribe na kayo. Kailangan maabot tayo ng 50,000. Ganun pa siya live Ang kulit Yung kalbong announcer doon, ang kulit din Epal ng epal Habang nanonood ako So, ayan So, overall mga idol, ang hinihintay natin ngayon is yung susunod na galaw ng ating Axie Infinity, no? Dahil nagpaparamdam na sila Jihos at si Psych Out, mga lodi. Bitcoin prediction tumaas na po, no? From 220,000 naging 2.2 million dollars. So, malaki yung ini-expect nila sa Bitcoin ngayon, lalo na siguro iniisip nila magiging reserve currency yung Bitcoin, mga idol, no? Kasi once na mangyari yun, talagang alam nyo, may news nga dun Hindi daw kasi lahat ng mga US citizen pabor na maging reserve currency yung Bitcoin. Unang-una, hindi naman lahat ng US citizen alam yung Bitcoin. So ang makikinabang lang daw ng Bitcoin na pag naging reserve currency yun, yung mga may alam na sa Bitcoin at yung may mga pondo na, yung may mga talagang asset na, sila yung makikinabang. Pero karamihan ng mga US citizen na wala silang walang mangyayari sa kanila. So marami ring may ayaw, kaya hindi daw talaga basta-basta na gawin yun, mga idol, no? Ayun yung kumbaga realidad lang Syempre yung ibang hindi marunong sa crypto, hindi kami dyan, kaming Bitcoin kayo lang yung dyan, makikinabang dyan ganun. So ayun yung sinabi nila, mga lodi. Pero kapag ginawa ni Trump yun, napakalaking bagay talaga nun. Hindi malabo yung 2.2 million dollars, no? Na pinipredict nito ni Max, ni Max, no? Ayun, mga idol, no? At syempre, ang ating XRP medyo nag-drop siya ngayon, mali ang ating ula. Pero ox lang 'yan, mga lodi. Sabi ko nga sa inyo, for long term tayo. So baka nga mamaya dito na yan bumalik na yan dito diba? Pero okay lang yan, mga lodi. Sabi ko sa inyo, hindi naman ako nag-trade, nagbodega lang ako. So bumaba lang yung ating binodega, ganun lang yun. Pero nandiyan pa rin, hindi nabawasan, mga lods, no? So ayun yung ating news ngayon. And then SLP natin, dahil nagpaparamdam sila Jihos, ano ang presyo, no? Check natin. Pag mga coins ng ating Axie Infinity, mas maganda kapag peso dahil ayun ang gusto natin, no? 0.31, grabe, umangat na ng 25 centavos. Lampas na ang ating SLP. AXS natin, mga lodi, 525 pesos. Ron coins natin, check natin ang Ron coins, mga loads, 130. So okay po ang nag-recover na, no, yung ating mga Axie Infinity coins, mga lods, no. So basa lang muna tayo ng onte. Nako, launa na pala. Chloe, ubusin mo na yung pagkain mo, magpa-practice tayo. Pabalik ka sa school, magpa-practice, ubos na dyan, kain na. Maiiwan ka, sige. So batiin natin ang mga nag-comment, mga logodi. Si Kaboom, ayan, shoutout sa iyo, Klabis. Hinapon update, o nga, medyo hapon tayo kahapon Mapag-giveaway ba natin? Parang naglalato lang ng tag of war yung mga nagso-short at naglolong XRP. Kasi hindi nila alam So panalo ngayon yung mga nag-short. Wall to wall, nga, ang galing.
So, bear ang nanalo, si Ranchu. Yes, medyo ano tayo kahapon. Siyempre, XRP 48 pieces lang. Bigyan naman pumaldo at bet pump to all-time high na kasi sa World Tour. Diyan, ba si Idol Din? Di ko kilala yan, Idol eh. Sino yan? Hindi ko kilala yan. Si Intro Gaming Tito, shoutout sa'yo. Si Bon Aspera. Magbenta ako ng altcoin. March, bili ulit. O, yan. Discardin nyo yan, mga Lodi ha. Si Barbusa. Ba't di ka nagko-content ng pixel? Yan ang matindi ngayon. Mas malaki pa sa Axe yan. Oh, di ba? Wala kasi akong pixel eh. Mahirap mag-content ng di ko nilalaro eh. Mga lods, di ba? Si Skylab dapat nagko-content niyan. Pwede na ba ako mag-retire kahit estudyante pa ako? 300 XRP. Gusto ko malaman nila na XRP mo, boss. Op, secret. Secret. Secret ang XRP natin. Yung live ni Brad Garlinghouse mamaya bukas baka parang Saturday night live ni Elon na akala ng karamihan mag-shoot up si Doge once na nabanggit sa SNL. O, kaya lang hindi, nag-drop eh. Nag-sell the news. Here we go again. Ayan, shoutout kay Random Internet Guy tsaka si Convex Finance, shoutout sa'yo. MetaWin, shoutout sa'yo. Shib, XRP, Jasmine. Ayan, mga solid din yan. Ninoy Taduran, shoutout sa'yo. Malaki pa kaya iangat ng crypto? Nag-umpisa pa lang po, no? Ang ating bull market. Wala pa tayo sa euphoria. Romualdo Saturno, shoutout sa'yo. Larry Eustachio, Boss Idol, pag nabili na ba XRP sa spot hold, naka-hold na po ba yun? Opo, dun lang po siya. Pwede nyo po siyang ibenta, pwede nyo i-hold. Gemini, magandang hapon sa'yo. Idol Jeb, meme season na ba? Wala pa, Idol. Ang bait ng boss mo ngayon kasi tulog sila eh. Tulog kahapon, ngayon hindi. Sino yan? Sinesi mo, no? Meow po sakat. By the rumor, sell the news. Yan, tama si Idol. Oh. Tagumpay ka, Lodi. Ikaw ang nagtagumpay. Kung nag-trade ka, panalo ka na. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Stanley Concepcion, Idol, ask ko lang trading mo sa futures. Ano gamit mo madalas na time frame pag puposition ka na? Thanks. Pag pumuposition ako, ay kapag nag-scalping ako, 1 minute lang. 1 minute lang yan. Alam mo, magaling eh, no? 1 minute lang. Pero kapag plano ko mag-position trading, tapos ka na? O, lagay mo yun doon, tapos sinom ko na water. Pag gusto ko mag-position trade, inire-review ko yan. Magsisimula tayo sa 1 hour. So, titignan natin kung ano yung susunod na galaw. Guguhit-guhitan natin yan. O, uy, ano, lamang yung ganito, ganyan. Tapos, magpi-15 minutes tayo. Tapos, titignan natin, uy, ganun pa rin. Lamang pa rin si ganito, si ganyan. No? And then, saka tayo magpo-position, no, mga Lodi. Tsempahan natin sa 1 minute. Kasi may mga guhit na yun, eh. May guide na. So, ganun yung gagawin natin. Wag yung sa 1 minute ka lang nakatingin o sa 5 minutes, hindi mo sinu-zoom out. Mas maganda zoom out mo muna kasi mamaya nakaligtaan mo o nalampasan mo na pwede palang bear plug pala yun. O kaya bull plug pala, tapos nag-short ka, di ba? So, kailangan meron kang guide, no, mga Lodi. Yan. Junel Nael, shoutout sa'yo. Si Ann Celis, shoutout din. Jerry Benaventura. Ayan, no? Si Ghost. Na-like na boss, nabanggit mo yung Tekken, kaya nanood muna ako. Binalikan ko na lang ngayon tong video mo. Paano yan? Nanalo ang bear sa Tekken. Di kaya maapekto. Ang lupit na na. Nanalo si Kuma. Kaya magbe-bear ba yan? Ang layo naman nun, mga Lodi. Wala. Ang layo ng Tekken sa crypto market natin. Tsaka si Ranchu, pangalawang beses niya na nag-champion. 2018 ata. O 16, 7. Basta ganun. Siya rin nag-champion eh. So, pangalawa niya na. Pahingi naman magagalit na naman sa inyo si Cobra niyan. Nangingi kayo dito, magagalit yun. 4 days na, Supra years na, ibang coin, Supra to the Pluto. Hinahanap ko wala naman Supra dito sa sa CoinGecko. Tinignan ko. Ito na, kahapon wala to Ang galing Meron na ngayon From November 28, no? Nag-ano siya from 0.4 to 3 pesos. Meron siyang 400% sa loob ng 7 days, no? Ayan. Congrats sa mga nakasabay diyan, no?
Jomar Habla, shoutout sa'yo. Core token, core daw. Pa-features naman, idol. Pwedeng mag-stake using BTC earn. Core token. Core daw. Ito ba yan? Saan na? Yun nga, core. Kailan to? Max 2023. Ayan. Pwede naman yan, mga Lodi. May marami namang coins na pwede kang mag-stake. Mga Lods, no? Marami naman, no? Pili lang kayo ng sa tingin nyo. Bullish din ako sa scam ko. Ito nga, ang lapit na ito ni Skylab eh. Idol, ang tindi mo ha. Sumasabay yung PayPay mo ha. Yung imitation ng Pepe Pepe coins sumasabay ha. Oh, grabe si Idol oh. Paldo. Oh, from ang daming zero. Oh, ngayon, grabe, 7 days. Oh, 65% na. No? Medyo pumapaldo na si Idol dyan sa PayPay. Congrats na dyan. Kaya pala mahina ang tuning ng boss mo. Akala ko nasunugan ka, Idol. Pag nasunugan ba, mahina boses? Pag nasunugan niya, sumisigaw eh. Speaking of sunog, pakibuhusan mo nga ako ng tubig, Idol, na liquidate ako sa BTC. Para daw kasi akong bituin, kumikinang daw ako. Ayan, si Enrico. Oh. Anto, Molines Tulaytay. Ayan, shoutout sa'yo, Idol. Nako, bawi ka na lang, Idol. Gawin talaga eh. Ronwell, ayan, kung may big 3 sa crypto, may big 3 coins si Lods. Ayan, no? Sinabi ko nga pala kahapon, no, ng aking coins. Ngayon lang ulit nakapagpanood ko yung Jeblo, busy day po sa school at work today po, present. Ayan, si John Michael Carlo, shoutout sa'yo, Idol. Malayo pa ba ang Christmas party nyo? No? Baby Dodge, Idol, grabe yung pump. Ewan ko kung ano dahilan. May mga talagang mga random coins na nagpa-pump. May mga nagpapapump dyan, mga Idol. Ganun talaga yan. God sent, ayan, boss, delegate mo na lang sa akin yung ibang aksi mo na ginagamit energy. Hindi, meron. Negative tayo dyan, Idol. Iniipon natin yun. Pag tumaas yung ating SLP, AXS, tsaka RON, bebenta ko na lang yun. Bebenta ko yun, tapos kailangan 60 pa rin yung energy ko, magtitira lang tayo. Parehas lang tayo ng hold. Yun, parehas kami ni Hook Real po. Shoutout sa'yo, Idol. Boss Jeblo, ano po mas maganda gamitin, BitGet, debit card, or GCash? Ang ginagamit ko, BitGet. Siyempre, lahat naman ng tao may GCash sa Pilipinas, mga Idol eh. Gamitin mo yan. Diba? Gamitin mo yung GCash, gamitin mo yung BitGet. Tsaka kapag nag-P2P ka, kailangan mo ng GCash pa rin pag nasa BitGet ka, Idol eh. Diba? So, ayun yun. Baga yung BitGet to GCash. Meron akong video nun GCash to BitGet, BitGet to GCash na transaction sa BitGet, mga Lodi, panoorin nyo. Napin nyo na lang dyan sa video ko. Legit ba yung Ripple na page sa YouTube yung 9K? Malamang hindi, Idol. Kasi isipin mo, ang laking company nun, XRP, tas mas malaki pa yung subscriber ko doon. 18 yung subscriber ko, sa kanila 9K lang. Malamang hindi yun legit, mga Lodi. Kaya minsan, pag may nagla-live doon, tas sinasabi, scan nyo to, maglagay kayo ng pera dito, ibabalik namin ng doble. Ganun karaniwan yun eh. Nagla-live yung mga fake na channel. Tapos, sasabihin nila may QR code doon. Scan nyo yung code, maglagay kayo ng XRP nyo dyan. Halimbawa, meron kayong 1,000 XRP, ipasa nyo dyan, and then ibabalik namin sa inyo ng 2,000 XRP. Diba? Panalo na kayo. Promo namin yan ngayon, kaya gawin nyo na. So, may mga ganun. So, once na ginawa nyo yun, wala na kayo. Binigay nyo na yung pera nyo sa kanila. So, ingat kayo sa mga ganong scam. Lalo na yung mga QR code. Huwag nyo i-scan yun, mga Lodi. Baka mapasok yung wallet nyo or something, maubos kayo. Sayang yung pinaghirapan natin simula nung ilang taon tayo nagbodega, tas nung kailang bull market saka tayo magpapaskam. Nako, kawawa naman. So ayun lang, mga Idol, bukas kita-kits ulit tayo, maghanap tayo ng news bukas. Mga Idol, medyo busy lang ako kayo ng umaga dahil nag-aasikaso ng mga kung anik-anik. So ayun na lang, bukas kita-kits tayo. Maraming salamat sa inyo, mga Idol. Huwag nyo kalimutang i-like ang video natin. Check nyo yung mga link dyan sa baba, mga Lodi, lalo yung mga wala pang crypto exchange. Yan yung BitGet natin. Magandang araw sa inyo, mga kapatid at
What's up? What's up? Subscribe the channel. I need to go to school right now because I'm gonna practice. You realize that? Okay. So bye.